Amen. Let's open our Bibles sa Acts chapter 1, verse 12 to 26. Acts chapter 1, verse 12 to 26, it says here, Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. And when they had entered, they went up to the upper room, where they were staying. Peter, and John, and James, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers. In those days, Peter stood up among the brothers. The company of persons was in all about 120, and said, Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus, for he was numbered among us and was allotted his share in this ministry. Now this man acquired the field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open the middle, and all his bowels gasped out. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language Akeldama, that is, field of blood. For it is written in the book of Psalms, May his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office. So one of men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward two, Joseph called Barsabbas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, You, Lord, you know the hearts of all. Show which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Let's pray. Lord, sa among pagpadayon sa pagtuon sa Book of Acts, Lord, namin karon sa chapter 1, verse 12 to 26. Sa pagsugod ng tuiga, Lord God, sa series sa Acts, oh God, ikaw po kami, Lord, na imo kaming giyahan, Lord, sa imong balang spirito through the passage, Lord God, ang pagatunan ka. And we pray, Lord God, na imong i-illumine ang mga mata, Lord, matagkasing-kasing, mataguna-una, Lord. And in that, Lord, si Jesus ma-magnify, Lord, sa matag-satag sa akin ang buhay. Bisan kani nga church, Lord God, ikaw ang ma-magnify, Lord God. Ikaw ang dako, ikaw ang glorify din ng Diyos. Yes, we pray in Jesus' name. Amen. Our objective this sermon is to encourage the church to make decisions by submitting to God's Word, preserving in prayer, and relying on God's providence rather than personal preference or impulse. Now, in Acts chapter 1, verse 12 to 26, klaro kayo nga nabilong ni siya sa post-ascension o kanang pre-Pentecost or after sa pagkaya balik ni Jesus Christ pabalik sa langit o before ni siya sa Day of Pentecost.
post-ascension is Jesus was already ascended into heaven. Ang atong mabasa or atong natun-an last week by Brother Joshua sa Acts chapter 1 verse 9 to 11. And sa verse 12, ang apostles returned to Jerusalem pre-Pentecost because the Holy Spirit has not yet come. Wala pa mupunsad sa mga matag believers. Ato na mabasa sa next week, matun-an next week sa Acts chapter 2. They are still waiting for the promise of the Father. Nagingon sa Acts chapter 1 verse 4 and 5 na, while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, Acts chapter 1, verse 12 to 26 is a transitional passage. A time of waiting, a time of united prayer, a time of preparation and obedience. So, unsa man ilang gibuhat dito kaning time, during this time, na ilang gi-devote ang ilang kaugalingon in prayer. Naghiusa sila, nag-unite sila aning matang sa buluhaton sa pag-ampo. Ating mabasa sa Acts chapter 1 verse 14. Ang ilang ipangita ang giya, ang guidance from the scripture and acting responsibly nga ilang i-replace si Judas nga wala na si Judas, dili na siya apil sa 12 ka apostoles, so 11 na lang habilin. So mo ni ang Acts, makita na to sa Acts chapter 1 verse 20 to 26. And why this passage is important? Because they did not rush into ministry. They did not act in their own strength. They waited on God while remaining faithful and united. So, kung mabantayan nyo si Peter man atong more usa sa nag-initiate din pero before katong wala pa gilansang si Jesus sa cross, ang impulse ni Peter, no? Kanang murag grabe kasi di na pwede Lord, daghan kasi mga kuan. Ja? Pero dinhi ato makita na kanang mo konsulta sa pulong sa Ginoo di sa basta-basta. So, nanay kausaban si Pedro dinhi. Daghan siya mga wisdom na na-learn after sa mga panghitabo. Now, kining context niya is about Matthias chosen to replace Judas. So, when they returned to Jerusalem is a walled city. Na siya daghang gate, di basta-basta ang musulod ang mga tao dito kung dili sila moagi sa gate. So, padong sila pabalik sa Jerusalem from the Mount called Olivet or Mount Olive. Kung dito nakita nila si Jesus, ni kaya pa yung sa langit, ni ascend. So after ascending to heaven, dito sila gikan sa Mount of Olive, pabalik sila sa Jerusalem. Doon rin siya sa Jerusalem mismo, kining Mount of Olive, hindi usap po ni siya kabungtod nga makita po ang katong kanang lugar sa Jerusalem. Also, although kining Jerusalem is bukid po na siya, a city na hill. So magkita ay rin sila kay babaw sa Mount of Olive. Pero doon na siya, it took a Sabbath day's journey away. Ang pasabot sa Sabbath day's journey away, dili siya adlaw nga biyahe. Kay atong sabta magud sa Sabbath is kanang pahuway adlaw pagpahulay. So dili po na siya nga 24 hours nga galakaw sila, ningala kalayo nga kuan. But it's not a day but a distance mismo. Kini siya is gisuwat ni Luke para sa mga Hudiyo nga mga readers or audience. Tungod kay ang mga Hudiyo na sila tradition, especially sa mga Levite nga gisangunan sila sa una panahon nga mga Levites palibot lang mo sa templo ha, ayaw lang kay mo palayo. So kinahanglan ang inyong kanang paglakaw kay bawal man mo lakaw basta Sabat.
bawal mo kuan mo biyahe pa sa Sabat. So naas lay gi-allowed nga pila lang yun ka distance. So kani nga Sabbath days journey estimate ni siya nga 1 kilometer distance ra gid siya. So mo nay lakaw nila, mo nay pasabot sa Sabbath days journey. So mo na nga mga Levites na at least pupuyo siya within the 1 kilometer radius ra gid sila sa templo. Dili sila mo palayo pag adto na sila sa Manila or sa Mindanao or asa pa sila mamuyo. Okay, it will take a lot of hours nga biyahe. So 1 kilometer lang estimate mo nay kanan baga traditional mercy sa ilaha nga allowed sila nga mupuyo within that kanang radius nga gilayon. And when they had entered Jerusalem city mismo, they went up to the upper room, a large private room for gathering. Walay gi-mention nila kung the same ba ni siya nga upper room kundi si Jesus Christ nagkuan kuan siya sa supper, demonstrate siya sa Last Supper. But the same kanang gigamit pod nga word nga upper room, it's a large private room for gathering. And at the same time, kining large upper room, kaning 11 ka mga apostoles, dinhi pod ni sila mo stay. Dinhi pod sila matulog, dinhi sila mapuyo for temporary residence while waiting the day of Pentecost. We know, according sa Bible, nga pagkabanaw ni Jesus sa Resurrection Sunday, iya pang gimit ang tanan niya mga disipulo for 40 days usa siya nibalik sa langit sa iyang gingharian. So 40 days and then padong dito sa Pentecost means 50 days. So naas lay 10 days nga pagpaabot padong sa adlaw sa Pentecost. So kining 11 ka apostoles, Peter, John, and James, managsuon sila. And then, ang igsuon po ni Peter nga si Andrew. And then, si Philip, Thomas, Bartolomeo, nga ato po ning nailhan nga si Nathaniel. And then, ikawalo kay si Mateo, Levi, si James, the son of Alphaeus, James the younger ni siya, and Simon the Zealot, and Judas, dili ni si Judas nga katong Iscariot, but Judas the son of James nga gihinganlan po ni siya Thaddeus. So, unsa may lagi buhat? Verse 14, all this with one accord were devoting themselves to prayer. Devoting means kanang pinaka-priority. In terms of time, ang imong attention is naari gid ani butangan. And if we talk about prayer, ang ilang priority is about prayer gyud. Ang ilang time is about prayer gyud. Ang ilang attention is about prayer gyud. Kani nga time, kani nga mga adlaw kundi nagpaabot sila sa gi-promise sa amahan at the day of Pentecost. And also, kauban nila ang mga nagkuban po sa pag-ampo, mga women, mga kababayan, wala gi-mention din mga pangalan, but gi-mention din ang Mary, the mother of Jesus. Mary, not the mother of God, but the mother of Jesus. And his brothers. Klaro kayo na yung mga igsuon, si Jesus. Si James nga mabasa na to sa John chapter 7 verse 5. Si James, si Joseph, si Simon, si Jude. Na pa yung mga wapod nga ma-mention mga pangalan nga mga sisters nga kining mga igsuon na sa John chapter 7, dili pa ni sila mga magtotoo ni Jesus. Dili pa ni sila mga believers. Dito rin sila nausap pagkakita nila nga tinuray gini ang giisugot ni Jesus. Pagbanhaw ni Jesus, pagkita nila, pagkayag ni Jesus, paingon sa langit nga di ni basta-basta ni Jesus. Dito na usap. So, ang ilang gibuhat dito is devoting to prayer.
Now, ang pangutana na is, was it for the meantime until the day of Pentecost? Kaning ilang pag-devote sa prayer kay mga siguro 9 to 10 days. 10 days nga ilang buhay din nila. Ang ilang pag-devote, ang ilang priority, ilang time, ang ilang attention. It's about prayer again. Now, was it for the meantime until the day of Pentecost? So, ang tubag niya, it's yes and no. It's yes because sa Acts chapter 14, kaya itong ibasa karon is the apostles together with the women, Mary, Jesus' brothers, were devoting themselves to prayer during the waiting period between the Ascension and the day of Pentecost, but it was not meant to stop at Pentecost. Kining prayer nga ilang gi-devote, kining ilang gibuhat. Yes, in an immediate context, kini temporary waiting period, nag-ampo sila, and morning ilang gibuhat after the pagkabanhaw ni Jesus or pagsakag balik ni Jesus sa langit, sa Acts chapter 9 to 11, and before Pentecost nga naasa mabasa nato sa Acts chapter 2 verse 1 nga Jesus had commanded them to wait for the promise of the Father, the Holy Spirit, nga atong gibasa ganina sa verse 4 and 5. So, nagkahiusa sila, united sila sa pag-inampuhay, sa prayer. An act of obedience, a posture of expectant waiting, and a preparation for the coming of the Spirit. So, a temporary waiting period. And at the same time, it's a no because prayer did not end at Pentecost. After the Spirit came in Acts chapter 2, prayer continued as a defining practice of the church. Muna nga, kada church, ang Apologia Gospel Church, magsigig yung ampo. Kay wala man mahuman ang prayer atong nga time lang, but until now, Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles. So, ang pugyapon, devote themselves to prayers. Sa teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. Acts chapter 4 verse 24 to 31, ingon dinhi, the believers pray together and are filled again with boldness. Indulged na ang mga believers. Pero importante kayo ang infilling. Muna nga, filled again with boldness. Importante kayong prayer. Ganun, muna yung makapagpaisog na ito, muna yung makapaligon ka na ito. Indulged na, pero kung prayerless ang tao, ma-miss na ito, ang prayer is walay kusog. Acts chapter 6 verse 4, apostles commit themselves to prayer and the ministry of the word. So, kini nagpakita na sa adlaw sa Pentecost did not replace prayer, but it empowered it. Nag-empower pa, nagpakusog pa, nagpaligon pa sa ilang pag-inampuhay o maayo. So, it means theologically, sa Acts chapter 1 verse 14 nga, nagtudlo kini nga, God's promises are received in prayerful dependence. Unity in prayer precedes spiritual power. And waiting on God is active. Kanang ang atong active waiting ba, ang atong dili siya passive. So in those days, within 9 days before Pentecost, Peter stood up among the brothers. The company of persons was in all about 120, and said, "Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas." Nga ito ni mabasa sa Psalm 69 verse 25 and Psalms 109 verse 8.
Si Judas Lord, who became a guide to those who arrested Jesus. We know kung unsay history may tungod ni Judas kung giunsa niya pag-traidor ang atong Ginoo. Nahimo siyang guide ngadto sa mupatay sa atong Ginoo. Tungod kay kini si Judas was numbered among us as an apostle, and was allotted his share in this ministry. Dili ni basta-basta nga ministry nga gigupta ni Judas. Na ay lahi nga pinasahi nga authority nga gihatag si Jesus ngadto sa mga apostles. Dili ni sila mga ordinary nga mga disciples. Matthew 27 verse 7. Ato mabasa din nga si Judas died. Unya gi-mention din kung unsay iyang gibuhat human nga iyang gi-traidor si Jesus. And we know nga after siyang pag-traidor nag-suicide siya according sa history, nagbigti siya, but sa verse 18, now this man acquired a field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open the middle, and all his bowels gusted out, and it became known to all inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language Akeldama, that is field of blood. Kung ato ni i-reconcile ang giingon sa Matthew 27 verse 7, naghikog si Judas, ang iyahang gibitay nga kahoy, nagbalik, unya natagak siya, ang iyahang matinginain, nagawas. Siguro, while gabitay siya dito, padung na siya dugta, way nahilabot niya dito, tungkol kay, siguro nakita niya nga naghikog siya. But according sa history, because Luke, dili lang siya basta-basta nga doktor, but maayo kay siya nga historian. Naa siya mga gipang storya din nga makakonek kayo sa mga panghitabo sa una. Now, si Judas nag-suicide. And at the same time, apostoles siya. Posible ba sa usa ka apostoles na mag-suicide? Ang pinaka pangitaan na to diha is ang iyahang kasing-kasing kung naabagyod sa Ginoo ang iyahang paglaom, ang iyahang Dios, wala siya kaugalingon. So ato makita din nga si Judas dili di siya luwas tungod kay imbis na makinulsol susama sa pangitabo ni Pedro nga parehas man sila nakasala. Yung gininay ni Pedro si Jesus, yung traidor ni Judas si Jesus, pero si Judas wa siya naginulsol. Pero apostoles siya. Ang apostoles is naay mga gahom. Naay mga power ang mga apostoles. Maka-cast out demon sila. Maka-perform sila mga milagro. Maka-heal sila mga sakit. Uban pa nga mga butang na dili kaya sa tao nga gahom, but power sa supernatural being, especially sa Diyos. Pero
Ato makita din bisan og apostoles, pero wala siya kasing-kasing ni Jesus. Dili siya luwas. It is written in the book of Psalms 69 to verse 25 o sa Psalms 109 verse 8, ingon din may His come and in King Judah's place become desolate, and let there be one to dwell in it. And sa verse 8 sa 109, let another take his office, ang rule ni Judas. Now, what is the papel, the role of the apostles, or unsa may ilang qualifications? And then, unsa may ilang kalainan sa mga disipulo? Because ato mabasa ni, so one of them to replace Judas, who have accompanied us during the time that the Lord Jesus went in and out among us, participating Jesus' earthly ministry, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us. One of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward two disciples nga atong gimension diri, si Joseph o si Matthias. What is the difference between a disciple and apostle? The difference between a disciple and apostle is mainly about kining scope sa ilahang pagabuhaton, ang authority o kining calling. Ang disciple is, ang meaning is matitis. Ang Greek word matitis, or a learner, a student, a follower. Mo na simple meaning sa disciple. So, who they are? Kinsa man sila? Anyone who follows Jesus, mga disipulo ni sila, learns from Him, from Jesus, and seeks to obey His teaching, mo ni mga disipulo. Includes men and women nga ato mabasa sa 12 before being sent, 70 or 72 and all the believers nga gibang padala ni Jesus nga adto sa laylain nga mga lugar para mosangyaw sa pulong. Ang ilang rule is to learn, to grow in faith, and live out kung unsay gipangtudlo ni Jesus sa ilaha. Doon susama na to mga disipulo ta ni Jesus, because nagpalo ta ni Jesus, atong gikatunan, we learn from Him kung unsa ang pagkatao ni Jesus, ang karakter ni Jesus. That is why nga the more we study the Word of God, the more we mo apply sa itong kaugalingon is makita sa transformations matag usa ka nato nga naani mo si Kristo, because follower ka niya. Lahi pod kung muyon ka nga follower ka ni Kristo, pero ang imuhang karakter, imong pamatasan, imong behavior is opposite. So, doon ay changes nga mahitabo kung ikaw disipulo ni Jesus. Tungod kay nakat-on ka kung unsay pagkatao, pagklase ni Jesus, o kaniyang daghan pa nga mga gipangtudlo, o padayon ka nga mo obey kung unsay iyang gitudlo, bisan pa o sakit sa imong kabubuton. Tungod kay ni follow man ta ni Jesus. Mo na ang meaning sa disipulo. All Christians are disciples, but not all disciples are apostles. Luke 6:17, many disciples, I mentioned ito. John 8, verse 31, if you abide in my word, you are truly my disciples. Importante kayo ang ito pag-abide sa word. Apostle, unsa man ni sila? From the Greek word apostolos, one who is sent with authority. Kinsa man ni sila? A small
chosen mission directly by Jesus. The 12, including Matthias, and gani si Paul, nahimo po siyang apostoles, because si Jesus Christ mismo nagpakita sa iya, o gi-commission siya nga mag-antos sa pangalan ni Jesus. Si Paul. Ang qualification, mo nito mabasa sa Acts chapter 21 verse 24. 21 to 24 ingon dinhi nga. So one of the men to replace Judas, one of the men, he replaced Judas to have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, participating in Jesus' earthly ministry, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us. One of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward two disciples, Joseph called Barsabbas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, You, Lord, you know the hearts of all. Show which one of these two you have chosen. Mo ni ang qualification sa apostoles, pagka-apostoles. Witness ni Jesus sa ministry ni Jesus gikan sa pagsugod. Witness ni Jesus sa iyang pagkabanhaw. A faithful follower during his ministry, katong buhi pa si Jesus. And chosen by God, si mismo si Jesus nag-chose sa iya. So, klaro kayo na wala na yung apostoles karon. Kinsa may mga nagpailang apostoles karon, yung mga grupo aning kalibutan na. Pasabot na mga kulto na sila. Mismo si Jesus ang nagpili sa ila. And daghan kay na karon nga grupo. Daghan kay nga mo-claim nga mga na nag-reveal sa ila, mga revelation mismo nagpakita sa ila ang Diyos, ang Ginoo, nakikistorya sa ilaha. It's a scam. Warning na siya sa matag usa ka nato dinhi. Ang role ani nila is to represent Christ with authority. To found the church, preach the gospel, and guard the doctrine. Pero kini mga pikig nga mga apostoles is nagbuhat sila laing doktrina, nagbuhat sila mga manudloan, and in fairness, naapod sila mga gahom. Maglupad-lupad po sila. Pero I believe dili na ilahang gahom nga gikan sa Dios. Makagahom po ang yawa. Makaayo po siya sakit. False miracle. False healing. Counterfeit miracles. Daghan po kay ilad-ilad ang gahom sa kontra sa Dios. Daghan kayo mga pamaagi kung unsaon niya pag-ilad ang mga disipulo, tinuray nga disipulo sa Ginoo. And tinuray kayo nga nakakana sila. Mga daotang espiritu nga mag-connive lang ni sila mga espiritista o pahawa na diha kay naabot na ang espiritista. Tinuod na sila. Dili na sila pwedeng i-discount kining ilang existence. Pero ang point ra gid nila is ilaron ka, i-divert imong unahuna, tamnan ka og kahadlok, tamnan ka og kanang mga sayop na mga teaching. But kining role ani mga apostoles nga chose sa Dios is to found the church, preach the gospel, and guard the true doctrine.
Apostles and disciples were specially sent and authorized by Christ. Sumunang sa Luke chapter 6 verse 13, Jesus chose 12 and named them apostles. Acts chapter 1 verse 26, Matthias added to the 11. Verse 24, it says again here, and they prayed and said, You Lord, you know the hearts of all. Show which one of these two you have chosen. Kini si Matthias o si Joseph or si Barsabas or Justus, tulo niya ang pangalan, one of the disciples na. Daghan yung disipulo si Jesus sa una. Daghan siya mga followers. Daghan po itong mga followers nga nibiya sa iyaha. Katong gipalawman na ni Jesus ang iyang panudloan nga about sa bread of life. Nga kauno na ang iyang flesh. So, masabtis ubang mga disipulo. Nga mahimo na laming kanibal aning time kay kauno na si Jesus. Sama siya patyon kauno. O masabti nila. But lot of disciples nga nagpabilin diha kang Jesus nga hantod magkinaunsa nga mahitabo sa Ginoo mo padayon sila. So disciples and apostles, they're learner and follower. And apostles is sent representative. Disciples is daghan. Apostles is few. Disciples is follow Jesus. Disciples follow Jesus and apostles is sent by Jesus. Disciples all believers. And apostles is fundamental, foundational leaders. So wala na ning mga apostles pero ang nagpabilin karon is mga disipulo. Kita mga disipulo ni Jesus. But sa Biblia na ay mga ipang-mention ng mga apostles like Paul, directly called by the risen Christ. Sa Galatians chapter 1 verse 1, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8. Si Barnabas, gitawag po siya apostle. Acts chapter 14 verse 14. Si James, kinsa ni nga James, the Lord's brother, called an apostle sa Galatians chapter 1 verse 19. And na possibilities si Andronicus and si Junia sa Romans chapter 16 verse 7. And usa sa mga pamaagi nila sa una sa pagpili sa apostoles nga mopuli ni Judas is kining cast lots. Karon panahon na dili na ta mag-cast lots. Ang mag-cast lots siguro kana ng mga sugarol. Mabitan na diha nagikuha ang lottery. Lots. Casting lots was an Old Testament practice used to make decisions by seeking God's will. Siguro kanang say pangalang sensiyo kanang tao o kanang likod sa mga karaang sugarol diri. Harik patay. Niya sa pikasay asa ka pili ka. Ya, mo ni ang gibuhat nila siguro ila ni Kuan ni Matthias o ni Justus or ni Barsabas. Kay mo ilang naandan sa pamaagi sa una nga kastats na gyud. Mo ni ilang tradisyon sa pamaagi sa pagpili sa kung unsaon nila pagpili sa katawo. So it could involve stones. Bantay mo nang sa kanang na mga number 1, 2 sa pikasay kanang cube. Yan na siya, pili lang ang number. Sa ka 6, sa ka 4. Yan naman sa sugal gad sa peryahan. Una kasagaran. It could involve stones, marked pieces, or similar objects. And the key idea aning gibuhat nila is was trusting God to control the outcome. Money. Not by chance. Kay si Justus o si Matthias, puro man sila qualified yun. And dili tungod kay
si Matthias dito na napunta sa iya ang lot siya nabilian, dili to by chance o siya may nakuhaan. But puro sila qualified. So the lot is cast into the lap, but it's every decision is from the Lord. So mo ni tradisyon nga ilang ginabuhat sa una mo ni ang gisuwat ni Solomon sa Proverbs 16 verse 33. The lot is cast into the lap, but every decision is from the Lord. Dili siya kanang pagsugal. Casting lots, seeking God's decision, not gambling. Appropriate before Pentecost kay nagsalig pa magiging sa atong panahon na sa wala pa ang Pentecost, wala pa ang outpouring sa Holy Spirit, sa Word of God. Although nagsalig kayo sa Word of God, but ang Holy Spirit gud sa una is dili para sa karon nga naka-indwell na sa tanang believers, tanang disciples. Sa una, sa Old Testament nga period, is pili lang. That's why ito nabasa lang niya sa mouth ni David. Ang spirit ni kuan sa iya ni istorya gamit ang bakba ni David. So, appropriate na ning casting of lots before Pentecost. Pero after to, wala natin madungog na nag-cast lots lang. And because it was replaced by spiritly discernment after Pentecost. So, kinanglan yun kayo karon ang discernment nga spiritly, dili lang discernment nga basta-basta lang ditungha lang sa utok nga the Lord spoke to me. Kuyaw kayo na. But through the Word of God and through the Holy Spirit na ay spirit-led discernment. Now, this passage helps us to wait on God. Magpaabot ta sa Diyos. And while nagpaabot, importante kining prayer in unity. And also to consult God's Word when making decisions. Kanang dili lang basta-basta nga impulse sa imong gusto nga mo decide ko ani. But every believer mo konsulta gyud sa Word of God. Mo paabot sa Dios. Another one is musalig sa Dios, musalig sa giya sa Dios. Trust God's guidance in leadership and service concerning the church. And another one is God is faithful to fulfill His promises. Faithful gid ang Dios. Mamasaligan ginato ang Dios nga once mo promise niya, iyang yung pagkatumanon. Iyang i-fulfill ang promises. Now, natay panginahanglan nun sa church. And usanis atong giampo. Siguro wala lang kayo may isguti, but sa atong nahuna is ato ning i-appeal sa prayer. Kining mulid na to sa as a pastor. Nga guided siya sa Ginoo, na siya discernment sa Holy Spirit, nga kaya niyang antuson ang kalisod sa ministry, nga kaya niyang agakon ang mga magtutuo ni Kristo Jesus paingon sa iyaha. And we need that sa church na to. And this is a serious panginahanglan na to sa church. Dili lang kayo mga si Bro Henry mo daladari, or si Bro Sammy, or si Bro Jethro. We need a leader. Goal kayo itong church, no? Daghan kayo mga makita na ito, mga hawaan na, yung mananara ka sa yun. And then, magsunod-sunod na po. And we pray for discernment. Ato ng
karon nga tuiga ato nang ipangayo sa Ginoo, karon nga kanang atong mga time na to, nga atong priority na to ato nang i-devote sa prayer kanang panginahanglanon nato. Okay. We need a leader. We need a person nga mubarog gayud sa church. Nindot kayong church, daghan kayo tag mga initiative. Mamarok tantanan, manglihok tantanan. Praise the Lord sa inabuhi nila ni Bro Henry, Bro Citro, Bro Gerald, Bro Joshua. Sa tanang mga kalalakihan din ni mga namarok. Nindot kayo na siya ng example. Daghan kayong mga active kayo sa church. Mo ni kalainan nga church, daghan kayong mga willing nga mo serve. But we need a leader. We need a leader. We need to have that spirit-grounded decision for this prayer na to. Musalig ta sa pulong sa Ginoo o unsay providence niya. Susama ni Judas, nahimo siyang apostoles pero di siya saved. Mura sa siya disipulo, mura sa siya believer, tungod kay tapad niya permi si Jesus, katubang niya permi si Jesus, istorya niya permi si Jesus, pero di siya saved. Lahi di iyang panglantaw, lahi di iyang focus. But this church is our focus is to magnify the Lord. It's easy to initiate church ministry, but we need the work of the Holy Spirit. And nindot kaya itong series karon kay dili ni siya acts lihok sa mga tao. This is the acts of the Holy Spirit. Lihok ni sa Holy Spirit gani atong isugdan nga series nga ato ning matisok sa atong tagsa ka kinabuhi nga makita na to unsay mga panghitabo sa una ang working sa Holy Spirit sa una, the same pag-work gihapon sa Holy Spirit kanato din nawala sila magsalig sa ilahang unsay kaprayat nila, unsa kapusog sila, unsa kamaayo nila, unsa kaaginahan nila, but nagsalig sila sa balaang espiritu nga magpanlihok sa church. The same thing po sa Holy Spirit nga atong pangayo ano giya nga mo po'y maglihok din especially sa daghan kayo ng mga nindot kay mga kasing-kasing mga kaigsunan na din sa church. Let's bow our heads and let's pray. Huwag kami laing maduulan, Lord. Ikaw ra gayud, Jesus. Ikaw ra gayud ang faithful nga makatabang ka namo. Ikaw ra gayud ang maka-empower namo, Lord God, makapagligdoon ka namo. Ikaw ra po ang makasatisfy sa mga panginahanglanon namo, Lord God, especially sa mga kalipay, Lord God. Bisan sa kagutom, Lord God, ikaw ang makabusukan namo, Lord. Bisan sa kapahulayan, Lord, ikaw ang pahulay, Lord God. Lord, nangayo kami tabang niya kanimo, kanimo mga anak din niyo, O Diyos. Sa pagsugod ka rin tuiga, Lord God. Pakusgis lang, Lord God. Ang mong balang Espiritu, Lord God, mag-empower ka muna yun, Lord, sa mga katauhan din niyo, O Diyos. Pray po kami, O Lord God, sa mga nag-lead in nga church, Lord. Ikaw magagiya po sila sa taksa kinabuhi. Sa sabbatical rest sabbatical nga pagpahulay ni Bro Sani, O God, ikaw po, O Diyos, encourage siya, satisfy sa iya, Lord God, fulfill siya ng panginahanglan sa pamilya, O Lord God. Sa imong mga anak din niyo, O Diyos, na di maglabi ang mga discouragement, mga
mga depression, uban pa mga problema. Although mga desperate mi nga mga tao, Lord God, kung kami naglong lamang kayo diha kanimo, O Diyos, o wailay makatabang ikaw na kayo, O Diyos. Desperately, Lord God, we need you, O Lord. Tabangin kini nga church, O God. Tanang mga preachers, Lord. Tanang mga deacons, Lord. Sa tanan ng mga kaigsunan din nga nanginanglan og tabang, Lord, sa trabaho, O Diyos. Bisan sa pamilya nila, O God, daghan kayo mga persecutions, daghan kayo mga tentasyon, O God. Hindi sila pagkibuhungan, Lord. Sa mga decision making sa church, O God. Konsulta mi diha kanimo kanunay, O Diyos. Salamat, Lord God, sa imuhang padayon na pagpanliw ka ng church, O Lord. Nakita gid namo, Lord God, kung unsa ka buhutan, Lord. Nga nagpanliw ka dinhi, O Diyos. Nagkasintro ka ng church, O God. Padayon ka, Lord God, magka-sustain, supply, Lord God, sa tanan ng mga needs din sa church. We pray, Lord God, especially sa bulid and nga church, O Lord. And also for the church accountability, Lord God, importante kayo, Diyos. We give you thanks and praise in Jesus' name.